whatever your position is regarding conviction or acquittal, kung titingnan natin nakasaad sa konstitusyon, dapat talaga kumilos dahil trabaho yun ng mga senador. Okay. Father, gusto kong puntahan yung isang relevant issue. Alam niyo po si Father Flavi, very active po siya, hindi lang po dito sa gaganaping signature campaign to urge or pressure senators to do their job. Okay? Sipin mo, tutulak mo pa sila para gawin yung trabaho nila. Swerte, no? Pasweldo natin yung mga yan, by the way, ha? Pasweldo natin yan. No? Di ba? Ibang klase. Parang na-imagine nyo ba empleyado o kaya boss nyo, no? Ayokong gawin yung trabaho ko. Kailangan may clamor, ha? Para mapilitan akong gawin yung trabaho ko. Ayos, ha? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kumakalap ngayon ng 1 milyong pirma ang mga kaparian at iba pang relihiyon para matuloy na itong impeachment trial laban kay Sara. Dahil po mga kabunyog, kung hindi kayang makadesisyon ang Senado at binabaliwala lang nila ito, taong bayan na po ang kikilos para gawin ang trabaho nitong Senado. Hay naku! Nakakahiya na itong ginagawa ni Cheese Escudero dahil sa pananatili ng kanyang stand na sa July na sisimulan ang trial, hindi na nito sinusunod ang utos mismo ng ating constitutions. Anyway, para po sa iba pang detalye nitong ating paksa, panoorin po natin itong interview kay Father Flavi Villanueva. Okay. Simulan po natin dito sa grupo ninyo, no? Yung PIM, yung People's Impeachment Movement. Sino-sino po ba yung bumubuo nito? Gaano kalaking grupo na ito? At ano ba talaga yung objective nito? Ang grupo ay binubuo ng mga pare, pastor, religious, meaning to say may mga madre at religyoso. I would like to say na ecumenical ang grupo. Tipon-tipon at nagpalitan ng mga kuro-kuro at ang mainam dito ay nakapag-isip na paano makakatulong isulong ang impeachment na alam namin at pinanghahawakan, this is a moral obligation. So, nagsimula at magsisimula pa bukas ang grupo ng paglunsad ng campaign na to at nangangarap, nananalangin na mapakinggan ng langit ang ating daing. Kailan po nabuo itong grupo na ito, yung People's Impeachment Movement? May 1 buwan na mahigit na nag-uusap ang grupo at nagpalitan nga ng kuro-kuro kung anong maganda at ang nakita natin na significance is that there has to be an element that the faith has to be part of this endeavor. Kaya pinili nating ilunsad ito bago o a day before Ash Wednesday. Okay. Sino po yung, gaano kalaki po muli itong grupo na ito? Sabi niya ecumenical, no? Gaano po kalaki ito? Probably at least a dozen na mga lalaki, babae, madre, pare, pastor, ang bububuo po dito. Okay, speaking of ecumenical, no? Doon sa mga viewers natin, iba po ito sa interfaith, no? Kung ecumenical po itong grupo na ito, ilan pong denominations ang pinag-uusapan dito? There will be at least evangelicals, 2, 3, siguro mga 3, 4, at least 4 different faiths apart from the Catholic Church. Okay. Kasi pag sinabi niyo pong interfaith, kasama na po rin yung mga Muslim, diba? Yung Islam. Okay. Sige. Ano po yung parang maging ano yung pinakamagiging strategy ninyo? At ano po ba yung pinaka-objective talaga nitong grupo na ito? Isa lang na ang impeachment ay may tuloy, mapakiusapan ng ating mga senador na simulan ang hearing bago mag-eleksyon. Wag isang tabi, wag naman bastusin, bigyan pansin sapagkat ito ay isang napakahalagang usapin ng ating bayan dahil
ito ay usaping mahalaga, usaping buhay, usaping sikmura, usaping pananampalataya, ay dapat bigyan sana ng kaukulang pansin imbis na isang tabi na lang sa susunod na mga buwan pa raw. Nakasaad din naman sa konstitusyon na maaari. So, dapat ito ang ating maging batayan sa pagdidesisyon na simulan, buksan, even in the committee level, then it should take place. Bakit gusto nyo mangyari before elections po? Well, alam naman natin na kapag pinatagal, madaming posible mangyari eh. No? But more importantly, I believe that the urgency of the matter is outweighs the delay. Hindi dahil ganun kahalaga, then it should be given immediate attention. Mm-mm. And how do you intend to pressure the senators to start the impeachment trial once and for all? Well, ang sabi ni Senator Cheese, clamor daw, ano? So we thought of gathering at least 1 million signature of Filipinos believing in this cause and purpose. We will call senators to do this, pressure Malacanang to make a stand on this. At kung ano pa nararapat, ang mga obispo pakikiusapan din na magsalita dahil mahalagang bagay ito. Hindi to politika, hindi to kung ano-ano lamang kapritsyo. Usaping meron nawala, meron nagnakaw, may nilabag na seryosong mga batas, merong pananakot at may pagpatay, pananakot na pagpatay. So hindi to bagay na dapat isang tabi. Paano nyo po balak gawin yun? Yung pagkala po ng 1 milyong lagda. How do you intend to do that? Ang plano nga sana kung kaya pa sana ng oras, kaso ginaholding tayo dahil Ash Wednesday na nga natin na itakda, there would be a simultaneous burning of ashes, ano, sa norte, sa Visayas, sa Davao. Ganun sana yung opening. But since time is not, we ran out of time, so we decided to, since it's Holy Week, we're thinking of bringing the activity, bringing the campaign all throughout at least the Holy Week, and then come Pentecost, we would have significantly achieved, hopefully, a large sum of signatures. Okay, and then paano po ba yung, kunwari, may mga nagtatanong po rito, sabi nila, we will sign, pero paano po ba nila magagawa ito? Is this online or do they have to sign a physical piece of paper to do it? The easiest is online po. Meron po tayong ipapaikot na papel, na document, na soft copy rin para sa online for the purpose of signing and signifying. Anyone who would like to signify their intention to be part of this campaign ay maaari po sila maabot. Saan nila ma-access po yan? Or ito po ba ilulunsad bukas? Yeah, ilulunsad din po natin bukas, Christian. Actually, meron ng ginawang webpage and we will offer it there. And there will be other means of communication para mapaabot po sa inyo at para makiisa po kayo sa kampanya ito. Ang tanong, Father, how confident are you that the senators would listen kung sakali mo makakalap kayo ng 1 milyong lagda by Pentecost po, no? Ang inyong target? Well, baka hindi ko alam. Well, pangarap, 1 milyon sa Pentecost. Kung hindi, significant. Something significant. If 1 million is not feasible by the Pentecost, then at least I believe we could get a significant number. And magmilagro ang mga senador na hindi dahil kampanya na, hindi dahil eleksyon na, ay gamitin ng konsensya
naniniwala ako kung ang House ay napukaw, kung ang House ay inamin na tapos na yung panahon ng pagiging takot at nagpapadikta sa presidente, ay this is the time where one is free to make a stand, and that stand hopefully is not only about oneself, one's political career, pero isipan naman natin yung bayan. Isipin naman natin kung ano yung nararapat na gawin. Let's do the right thing and let's do it as soon as possible. Para dun po sa mga hindi Katoliko at Christian, no? Kailan po ba yung Pentecost this year? And nakadikit ba yung significance ng Pentecost dito po sa target ninyo na makakalap ng 1 milyong lagda for impeachment trial? Yung sa akin lang yun, I just propose it to the group na Okay. kung yung Pentecost ay yung 12 ay nakapagpalaganap ng simbahan na mayroon tayo ngayon, siguro kung 12 din kami, sana walang manghudas. Hindi mapasukan. Sana hindi mapasukan ng 30 pilak. Walang imposible kung sasamahan lalong higit ng dasal. So, yun ang aking pananaw. Okay. Pero yun nga, given the realities of Philippine politics, tsaka panahon ng eleksyon, marami sa mga kandidato, marami sa mga politiko, pati nga yung hindi pa naging senador, di ba, maingat sila dito sa issue ng impeachment. Unless siguro, ang kakausapin yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun, malinaw yun. Hindi sila boboto for the conviction of the Vice President. Parang all these things taken together, may mapapala ba kayo rito miski makakuha kayo ng 1 million signatures? Yung kampanyang to ay hindi ko hahangarin at hindi natin hinahangad na desisyonan na. The opening, just simply to convene, just simply to begin the process, and that alone is enough. I don't think na matatapos din nila dahil magre-recess lang nga, no? So, ang amin lang, huwag patagalin, simulan na, buksan lang, at itutuloy sa susunod na Congress, di ba? Posible naman yun eh. Ang amin lang, huwag patagalin, huwag iantala, huwag nating maselan, importante yung bagay, bigyan natin ng sapat na halaga at oras. Are you frustrated with the Senate now? In particular, Senate President Jesus Escudero, because they haven't begun the Very impeachment trial. frustrating. Very frustrating po ang saloobin ko ngayon. And kaya humahanap tayo ng paraan. We're looking for ways and means on how to get their attention, and hopefully still praying fervently that they would heed this appeal. Sa basa ninyo po, bakit sa tingin nyo, hindi pa sinisimulan nito ng mga senador, kahit ang nakalagay nga sa konstitusyon, shall forthwith proceed with the impeachment trial? Kampanya, they have, and they're entitled to all these excuses, kampanya, kulang daw sa budget o kulang sa suhol, hindi alam kung ano ang tindig ng Malacanang, personal gains, what do they have to gain about from this, Yun ang nakakalungkot. That adds more insult to injury na ganito ang nagiging pananaw ng karamihan. So sana sa simula ng Kwaresma, meron tayong tinatawag na repent and renewal. Ito sana yung maging daan at pumukaw sa mga senador na gawin yung tama. Yeah, speaking of frustration, sabi nyo, frustrating sa inyo itong mga nangyayari. Pero hindi ba frustrating din yung kailangan pang patunayan na merong clamor to pressure the senators to do their constitutional duty? Kasi wala naman nakalagay doon sa constitution na kailangan may clamor para kumilos sila. Mismo, you said it right. And hindi ko rin the reasons that I
gave a while ago are obviously things that's so evident, ano? Hindi ko makitaan kung bakit at bakit pinatatagal. Ano ang dahilan? Ano ang tunay na dahilan? Pera ba? Kailangan ba lumikom ng salapi at mabayaran? Hindi naman dapat ganun eh. Hindi naman dapat ganun talaga. Yung constitutional mandate that should suffice, that should be enough for them to do the right thing. Or baka bukod sa election, Father, takot sila kay Sara Duterte. Dahil, di ba, unwilling to take that gamble. Eh, paano kung hindi matuluyan, hindi ma-convict? Walang sapat na numero. Hindi markado yung mga boboto for impeachment, for conviction. Di ba? Marami silang winaway eh. Yeah, totoo yun, ano? And tanda ko nung kainitan yung kainitan ng patayan, nagsalita ang magiting na obispo. Kung ikay takot magsalita laban sa patayan o sa EGK, dapat hindi ka nagpare. Ngayon, I say the same thing. Kung ikay senador at ikaw ay titiklop ng buntot at ikaw ay matatakot at maglalaro lang ng kung anong laro ng bayaran o hindi, manindigan o hindi, hindi yun ang usapin ng pagiging senador. Pagiging usapin ng senador ay manindigan para sa bayan at gawin ang nararapat para sa kinararami. Hindi usaping baka hindi ako paboran, baka hindi ako kuha ng boto sa Davao. I don't think that is the kind of senators that we need these days, lalong higit sa mga panahong ito. Kasama po ba, Father Flavi, sa strategy ng grupo ninyo yung individually, lapitan yung individual senators para kausapin sila? Gawin niyo naman yung trabaho ninyo. Yes po, kasama po yun at kakatok tayo sa kanilang mga pinto at sana'y pagbuksan at pakinggan at higit sa lahat, magdesisyon. May ano na ba, initial efforts na ba kaya to reach out to them? Wala pa at dahil sa gusto natin ilatag muna, i-launch ito at ipakita sa madla na mayroong klaseng kampanya na nagaganap at sana tangkilikin po ng mga kababayan at lalong higit ng Senado. May tulong po ba sa inyo yung mga obispo, no? Kasi ilan ba yung ating dioceses? 81 ba? 82? Kasi more than 80? Yes. Opo, 82. Meron Kasi, kasi kung gagamitin yung struktura ng Catholic Church dito sa Pilipinas, may presence siya all over the Philippines. Meron ba kayong parang coordination na, kung gusto na yung magpapirma, hindi nyo kailangan endorso, pero just make the pieces of paper and the links available. Meron po bang ganun mga usapan? That is part of the core strategy. We are with priests and allied bishops na tutulong sa ganitong klaseng strategiya. Okay. So target nyo at least 1 million signatures, and then kung sakaling makakalap ninyo ito, paano gagawin nyo ron? Yung walk us through, anong gagawin nyo ron sa 1 milyong signature na yan? Honestly, it's still nasa talking points pa rin, what do we do with this? But definitely it hopes to reverberate doon sa clamor, o ito ang clamor ng 1 milyong Pilipino sa ganitong kabilis sa panahon. We have this at 1 milyon ay 1 milyon. Hindi ba kayo na disheartened dun sa binitawang katagarin ni Senate President Jesus Cudero in one of his press conferences? Ang sabi niya, hindi raw siya magpapapressure kahit kanino. Hindi naman dapat talaga siya i-pressure. Dapat gampanan niya yung kanyang tungkulin. At I don't know. I don't want to backstab or say anything that is ugly. But I just would like to convey that I'm frustrated kung bakit ganito ang desisyon at pinatatagal lang ganito. I pray for him. I will sincerely pray for him, especially in the coming days, for enlightenment and strength. Whatever your position is regarding conviction or acquittal, kung titingnan natin nakasaad sa konstitusyon, dapat talaga kumilos dahil trabaho yun
ng mga senador. Okay. Father, gusto kong puntahan yung isang relevant issue. Alam niyo po si Father Flavi, very active po siya, hindi lang po dito sa gaganaping signature campaign to urge or pressure senators to do their job. Okay? Sipin mo, tutulak mo pa sila para gawin yung trabaho nila. Swerte, no? Pasweldo natin yung mga yan, by the way, ha? Yun na nga. Pasweldo natin yan. No? Di ba? Ibang Parang klase. na-imagine nyo ba yung empleyado o kaya boss nyo, no? Ayoko gawin yung trabaho ko. Kailangan may clamor, ha? Para mapilitan akong gawin yung trabaho ko. Ayos, ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.